Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Pero okay lang yon. May mga next readings pa naman tayo. Sa mga gustong magpa-personal reading, open po ang aking personal reading. Mag-message na lang po kayo kay Madam P. Yun yung aking Facebook page. Ayan. Sa mga hindi makapag-message, doon na lang po sa aming Gmail, virgophilippines at gmail.com. Let's start your reading. This is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Thank you very much, guys. Pa-comment nyo sa bagay sa kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Ayan. And please do like the video. For the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Check mo yung natal chart mo. You do have here the moon. This is Pisces energy. Six of Pentacles. Bottom of the deck is the Seven of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan, the Hierophant. Ito maganda to, no? Kasi ito nakikita natin na may mga bagay na magbibigay ng growth sa'yo. Pero check your dreams. I mean, pwedeng yung dreams mo, yung panaginip mo, pwedeng may mga clues kung ano yung mga bagay na magbibigay ng growth para sa'yo. Okay, especially financially with the Six of Pentacles, lalo na kung ikaw ito na ngayon nangangailangan ka ng usaping pinansyal, check mo yung panaginip mo. Okay, check mo yung, what do you call this? Kahit hindi lang panaginip pagtulog ha, yung daydreaming we can also call that as dream eh. Yung daydreaming, yung bigla ka na lang natulala out of nowhere, parang may mga namumuunang storya sa isip mo, that is also daydreaming. So, pwedeng may mga messages dyan kung ano yung mga dapat mong gawin, lalo na sa usaping pinansyal. Okay, so ito yung maaaring magbigay ng success para sa'yo. And of course, marami rin namang messages mula sa mga nakaraang experiences mo na parang mga lesson ito para sa'yo. Pagpulutan mo ng aral itong mga lesson na ito, i-apply mo sa buhay mo ngayon. Okay? Person nakakonect mo pagdating sa love. For the sign of Virgo, lalo ngayon, no, nagkakaroon na ng Neptune. Si planet of Neptune, which is the planet of illusion, delusion, dreams. Ayan. Nagiging ano na siya, direct. No, hindi na siya naka-retrograde. So, malaking influence or malaking mga messages ang maaaring makuha mo from your dreams. Person nakakonect mo ngayon. Sino ito? For the sign of Virgo. The Tower is here. The Eight of Swords. Okay, bottom of the deck, meron tayo ditong King of Swords, Ten of Swords. Okay. Okay, so sa nakikita natin dito, yung person na nakakonect mo is someone na pwedeng hindi makapag-reach out eh. Hindi siya makapag-take ng action. Can you see the man here? Gustong-gusto niyang kunin itong broom dito, which is this represents as action. Gustong-gusto niya mag-take ng action pero hindi niya kaya. Hindi niya magawa. Ito mag-take ng action dito. Parang may nagpipigil sa kanya. King of Swords energy. Yung person mo dito pwedeng stuck in a situation. Pwedeng nag-end yung sa inyo with the Tower. Tapos ngayon hindi makaalis sa sitwasyon niya yung person na ito with the Eight of Swords.
Hindi siya makaalis sa sitwasyon. Anong emosyon ninyo sa isa't isa? Yung emosyon ninyo. You do have the Star, the Justice card, the Wheel of Fortune, at saka the Queen of Wands. Clarify natin yung Queen of Wands. The Knight of Cups. Okay. Bottom of the deck, you do have here the Queen of Cups. So, with the Star, I feeling na dun yung pangangarap mo dito sa person na to. Gusto mo siya, so parang nangangarap ka na parang gusto mong magkaroon ng honesty mula dito sa person na to. Might be sa emotions niya sa'yo or kung anong gusto niya mangyari, etc. You want this person na maging mas communicative with the Justice card. Pwedeng ikaw nasabi mo na yung emotions mo sa kanya or minsan ka na naging honest sa kung ano yung tingin mo sa connection na ito, kung ano yung emotions mo para sa kanya. Pwedeng nagawa mo na yun in the past. And itong person na to, Queen of Wands and the Wheel of Fortune, pwedeng malaki yung nagbago sa kanya the moment na nagkaroon ng separation or ending sa connection ninyo. Especially sa emotion niya sa'yo, maaaring may mga na-realize siya. Queen of Wands, I feel like this person is may mga may mga advice siya noon sa'yo na ina-apply niya ngayon sa sarili niya. The Knight of Cups, this is the emotion na nakukuha natin. I see love. I see pagkagusto at pagmamahal mula dito sa person na to. Pero pwedeng ginagawa niya or ina-apply niya sa sarili niya ngayon yung mga advice na binigay niya sa'yo noon. What will happen in the near future sa inyong dalawa? For the sign of Virgo. Two of Pentacles. The Ace of Wands. Pulutin ko lang yung nalaglag, guys. Okay. I do have here the Hanged Man. In the near future for you. Bottom of the deck is a Four of Swords. Queen of Swords, King of Swords, and the Four of Wands. Gusto ko i-clarify itong King and Queen of Swords. Okay. Bottom of the deck is the Six of Cups. And the Five of Pentacles is here. Well, the message for you in the near future, nakita tayo ng new beginning para sa'yo. Pero the Hangman is telling you to wait. So, pwedeng yung iba sa inyo, may mga gusto kang simulan. Pero be sure na bago mo simulan yung bagay na yon, the Two of Pentacles is ready. You are ready. Kasi pwede ka bumagsak pag hindi ka ready. For example, pagdating sa usaping pera, sa usaping finances, sa usaping negosyo, bago ka sumalang doon, ready ka dapat. No? Kasi, etong the Two of Pentacles, ito nakikita ko ito as a card of, alam mo yung, batang nag-aaral magbisikleta. So, yung batang nag-aaral magbisikleta, meron niyang training wheels, meron niyang gulong na
ang 4 na gulong, ano, dapat 2 lang sa bicycle. Pero meron itong 2 pang gulong sa magkabilang gilid sa likod na gulong para hindi siya matumba. So ito ka, imagine yourself na gusto mong sumabak na naman or gusto mong magkaroon ng new beginning with the Ace of Wands, gusto mong mag-take actions regarding dito. Pero siguraduhin mong ready ka, kaya mo na 'pag tinanggal na itong training wheel na ito ay kaya mo na, hindi ka na matutumba. So regarding this new beginning, be sure na kaya mo na hindi ka na babagsak, 'di ba, na tuloy-tuloy na um, yung sistema mo or for example pagdating sa business you feel like na, "Ay tuloy-tuloy na 'to, kaya na 'to." Bago ka sumabak sa giyera na naman na panibago, 'di ba? Kasi mahirapan ka 'pag bumagsak ka, masasaktan ka, mahirapan ka. So, the Hanged Man is here, huwag kang magpadalos-dalos, okey? I-balance mo muna sarili mo, siguraduhin mong kaya mo. The King and Queen of, Swords is here. Well, this with regards to your person, nakakita tayo dito ng parang problem pagdating sa kanyang career, pagdating sa kanyang home and something na something stable sa buhay niya. Also career, ayan, lalo na pagdating sa career nakakita tayo ng imbalances, problem din dito, loss of money. So medyo may ah, mga bagay na, losses na nai-experience itong person na ito in the near future. And I feel like hindi naman itong focus mo, buhay niya yon, hayaan mo lang siya, kung yun yung nangyayari sa kanya, maaaring yun yung lesson sa kanya na kailangan niya pang matutunan. Anyway, thank you for watching guys, I love you all, and bye-bye.